pinansin ni Room ang gulat na boses ni Amanda. Sa halip tuloy-tuloy lang ang pakikipagtitigan niya sa ama ng babae. Para bang may tahimik silang laban ng prinsipyo. Walang galaw, walang salita, pero mabigat sa hangin ang tensyon. Hindi mabilang ni Room kung ilang minuto silang ganoon. Wala siyang mabasang emosyon sa mukha ng matanda. Hindi galit, hindi rin mainit ang pagtanggap, pero ramdam niyang binabasa siya nito. Tila sinisilip ang lalim ng kanyang pagkatao gamit lamang ang mga matang puno ng karanasan sa buhay. Bago pa man makasagot si Room, biglang bumukas ang malaking pinto ng hasyenda. Lumabas mula roon ng isang matandang babae. Nakasuot na simpleng bestida pero halatang disente at maayos sa katawan. Hindi ito nabubura ng edad. Ang ganda pa rin ng mga matang halos kapareho kay Amanda. "The breakfast is ready." "Oh!" Huminto ang ginang sa tapat ng pintuan at napatingin kay Room. "Sino itong gwapong binata na to?" Bahagyang yumuko si Room bilang paggalang. "Room po, ma'am. Maganda umaga. Manliligaw ni Amanda." Sabat agad ng Mister. Diretsong wika, walang pasakali. "What? Manliligaw?" Halos sasaktan ang tenga ni Room sa tinis ang boses ang ginang. Napaatras pa siya ng kaunti sa gulat. Anong manliligaw? Hindi ba't sinabi mo sa akin na gusto mo munang mapag-isa dito sa hasyenda? Kaya napasugod ka ng 10 oras ang gabi? Sunod-sunod ang tanong ng ginang habang palapit kay Amanda. Sulyap siya ng sulyap kay Room. Tila ba ine-inspection ito mula ulo hanggang paa. Mahinang sambit ni Amanda na halatang hindi rin alam ang sasabihin. Ramdam ang pamumula ng pisngi niya. "Sa loob na natin pag-usapan ng tungkol dyan." Biglang sabat ng ama ni Amanda. Ang boses ay malumanay pero may otoridad. "Sabi mo handa na almusal, hindi ba?" Oo. Sagot ng ginang, nagkunwaring kalmado kahit halata pa rin ang pagkabigla sa tinig. Tara, pumasok tayo. Sa pagkainan na natin pag-usapan ang nakakagulat na balita na to. Habang naglalakad papasok, ramdam ni Room ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. Hindi malantaran ang pagsisiyasat, dama niyang bawat kilos niya ay sinusuri. Si Amanda naman, bagamat tikom ang bibig, panaka-naka ay palihim na sumusulyap sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng hasyenda, pumungad ang malawak at eleganteng dining area. Kahoy ang hapagkainan, makinis at makintab, tila minana pa sa mga ninuno. Sa gitna nito, nakahain ang mainit na kape, sinangag, itlog, tapa at isang basket ng pandesal. May kasamang gatas at prutas sa gilid. "Maupo ka, iho." Ayon ng ginang sabay turo sa isang upuan katabi ni Amanda. "At huwag ka mahiya. Dito, kung paano ka sa labas, ganun ka rin dito sa loob." "Maraming salamat po." Magalang na tugon ni Room habang maingat na umupo. Tahimik ang ilang sandali habang nag-aayos ng pagkain si Amanda. Hindi naman siya tumitingin kay Room, pero pansin ni Room ang bahagyang panginginig ng kamay ng dalaga habang naglalagay ng sinangag sa sariling plato. "Room, tama ba?" Panimula ng ginang, malumanay pero halatang may gustong linawin. "Opo." Magalang na tugon ni Room, diretso ang tingin sa ginang. "Pasensya na kung nabigla ako." Bumuntong hininga ang ginang, tsaka nagpatuloy. Kaming dalawa ng asawa ko. Napasaba kasi agad kami sa balita. Ipinakilala mo ang sarili mo sa amin bilang maliligaw nitong anak namin. Meron kasing dahilan kung bakit kami nagulat." Muling nagkatingin ang mag-asawa. Halata ang pag-aalangan sa mga mata ng ginang habang ang asawa nito ay nanatiling seryoso, parang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Room. "Alam mo ba na..." Hindi na natapos ang ginang ang tanong. "Alam ko po na may asawa si Amanda." Diretsong sagot ni Room, walang paligoy-ligoy, walang pag-aatubili. Halos sabay na napalingon sa kanya ang mag-asawa. "Alam mo?" Tanong ng ama, mababa ang tono pero mabigat ang dating. "Opo, ma'am. Sir. Alam ko pong may asawa siya."
Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Room ang biglang pagyuko ni Amanda. Hindi niya alam kung nahihiya ba ito, naiiyak o parehong dahilan. Pero ang isang bagay na sigurado siya, hindi niya kayang hayaan itong mag-isa. Walang pagdadalawang isip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Amanda sa ibabaw na mesa. Mainit ang palad niya, sapat para sa bahagyang patigilin ang panginginig ng kamay ng dalaga. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang ngumiti si Room. Formal ko pong ipinapaalam sa inyo. Naliligawan ko si Amanda. Mahinahon pero buo ang boses niya. Sumiklap ang tensyon sa loob ng silid. Sa unang tingin, tila baga ay umigting ang hangin sa pagitan nilang apat. Nagsalubong ang mga kilay ng ama ni Amanda, habang ang ginang ay nanatiling tahimik. Pero kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata. Umamin ka nga, Amanda. Pinasag ng ama ang katahimikan. Mabigat ang bawat salitang binitawan. May problema ba kayo ni Marco? Kaya ba bigla kang napasugod dito sa hasyenda? Napayuko si Amanda, mariing nakatitig sa sariling mga palad. Wari bang nagdadalawang isip siya kung sasabihin na ang matagal nang kinikimkim. Ngunit hindi nakatiis si Room. Matagal na pong may lamat ang pagsasama nila. Panimula niya, maingat pero matatag. Room, ano ba? Sigaw ni Amanda, halos mapatayo pa siya sa pagkakaupo. Halatang ayaw niyang may masabi si Room, lalo na sa harap ng mga magulang niya. Ngunit nanatili si Room sa kanyang pwesto. Marahan niyang itinapat muli ang tingin kay Amanda. Nangako ako sa iyo na hindi ka mag-iisa sa laban na to, Amanda. Malumanay niyang wika. Kaya hayaan mong ako ang gumawa ng bagay na hindi mo kaya. Room, please. No. Mahina ang boses si Amanda. Halos pakiusa pero sa ilalim ng kanyang pagmamakaawa ay may halong takot. Ngunit hindi ito pinakinggan ng ama ni Amanda. Hindi. Magsalita ka, iho. May otoridad na naman na wika ng ama ni Amanda. Wala tuloy nagawa si Amanda kundi ang mapatikom ang bibig. Sige nga, magsalita ka. Sabihin mo ang dapat mong sabihin. Kung may alam kang dapat naming marinig, sabihin mo. Sabihin mo ang totoo. Pero wag mong sabihin na kaya nagkalamat ang sama nilang mag-asawa ay dahil pumasok ka sa eksena. Huminga ng malalim si Room, tsaka tumitig ng diretso sa matanda. Hindi po, sir. Matagal na pong niloloko ni Marco si Amanda. I knew it! Malakas na nahampas na matanda ang kamay sa ibabaw ng lamesa. Umalingaw-ngaw ang tunog, dahilan para bahagyang mapatalon ang ginang at si Amanda. Paulit-ulit kong tinanong sa'yo, Amanda. Hindi ba? Tinatanong kita ng paulit-ulit. Lagi mo sinasabing ayos lang, na wala ito, Papa. Pero ngayon, eto na. Totoo pala ang kutob ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Bakit kailangan pang ibang tao ang magsabi sa amin ng totoo? Garalgal ang tinig ni Amanda. Pilit niyang pinipigilang hindi lumuha pero nanginginig na ang boses. Ayoko po kasi napatunayan na mali ako at tama kayo. Na mali ako na siya ang pinili kong lalaki sa kabila ng ilang beses yung pagsabi sa akin na hindi siya karapat-dapat. Kumuyom ang kamao na matanda sa ibabaw ng lamesa, nanginginig sa galit at inis. But look, tignan mo nga. Totoo naman, di ba? Natama kami ng mama mo. Kung nakinig ka lang sana sa amin noon, Amanda, sana hindi ka nagkakaganito ngayon. Hindi sana ikaw ang umiiyak sa harap namin. Hindi nakaimik si Amanda, kundi dahil kay Room na mahinang humawak sa kanyang likod, baka tuluyan na siyang mabagsak ng katawan sa upuan. Ngunit ang yakap ng pag-aalala mula kay Room ay nagbigay sa kanya ng kaunting tapang. Pakiramdam ko rin po kasi. Kasalanan ko rin. Dugtong ni Amanda, humihikbi na habang nagsasalita.
Nagbago si Marco simula nang hindi ko siya mapigyan ng anak. Noong hindi pa ako nagpupuntis, lumayo siya, lumamig, hanggang sa dumating yung panahong halos hindi ko na siya kilala. Doon na tuluyang bumuhos ang kanya mga luha. Hindi na niya kayang pigilan ang sakit. Yumuko siya, pilit tinatakpan ng palad ang sariling muka. Ngunit kahit anong pagtatago, rinig at ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang nararamdaman. Pero hindi yon rason para lokohin ka niya. Sigaw ng ama, halos sanginginig ang boses sa galit. Anak kita. Edukada ka. CEO ka ng kumpanya. At hinahayaan mong ganunin ka lang ng lalaking pinulot mo lang sa putik? Isang katulad niyang walang alam sa respeto. Imelda, Lumingon siya sa asawa. maghanda ka. Luluwas tayo. Ako ang haharap sa lalaking yun. Hindi ako papayag na bastusin ang anak ko ng ganon-ganon lang. Agad na lumapit ang ginang. Pinilit pakalmahin ng asawa pero mahigpit pa rin ang kapit ito sa braso ng lalaki. Wag pa, pigil ni Amanda. Mahinang tinig pero may pakiusap. Anong wag? Sa tingin mo hahayaan ko lang yon, ha? Anong klaseng ama ako kung titigil lang ako dito habang nilalabastangan ka niya? Sa tingin mo mananahimik lang ako, Amanda? Lumakas ang pagtulo ng luha ni Amanda. Pero kasabay noon ay ang biglang pag-angat niya ng ulo. Nag-file na po ako ng annulment, Papa. Annulment? Ulit ng ama, halos hindi makapaniwala. Totoo ba yan, Amanda? Opo, Pa. Sinimulan ko na ho. Hindi ko po kayo sinabihan noon kasi gusto ko muna siguraduhin sa sarili ko kung kakayanin ko to. Ayoko na pong magpaligoy-ligoy. Tapos na po ang pasensya ko sa kanya at sa sarili ko, kaya hindi niya na po kailangan na gumawa ng eksena. Papatunayan ko po sa inyo na kaya kong i-handle ang problema na ako rin po ang nagpasok. Tumulo ang luha ng ginang pero may ngiti sa kanyang lapi na parang nabunutan ng tinig. Anak! Napalapit ito kay Amanda at niyakap siya na mahigpit. Diyos ko, buti at natauhan ka rin sa wakas. Tahimik lang si Room habang pinagmamasdan ang mag-ina. Ngunit ang lingunin siya ng ama ni Amanda, sa Diyoso rin ang titig nito. Pero totoo ba na maliligo mo itong binata na to? Tanong na matanda. Hindi po, Pa. Pagtanggi ni Amanda. Kung ganon, sino siya sa buhay mo? Tumingin muna si Amanda kay Room bago nagsimulang magkwento si Amanda ng totoong relasyon nila ng binata. Nakikinig naman at sinasang-ayunan ni Room ang mga sinasabi ni Amanda dahil yun naman talaga ang totoo, na siya naman ang kasintahan ni Eva na kabit ngayon ni Marco. Kahit ang ina ni Amanda ay halatang naaawa sa kanya. Samantala, ang ama ni Amanda ay nanatiling walang ekspresyon. Tahimik lang ito sa kinauupuan. Nakapamewang, ang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan pero halatang malalim ang iniisip. Ngunit kahit mukhang malayo ang tingin, nakikinig ito sa bawat salita ng anak. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, napabuntong hininga ang ginang. Tapusin na muna natin ang pag-uusap na to rito. Malumanay pero may bigat sa tinig ng ina. Iho, masyado nang naging mahaba ang biyahe mo papunta rito. Alam kong pagod ka na. Bakit kaya hindi ka muna magpahinga? Bahagyang yumuko si Room bilang paggalang. Sige po, kung maaari lang po sana. Salamat po. Ngunit ang ginang, Amanda, pakisamahan mo muna ang bisita mo sa guest room. Siguraduhin mong komportable siya roon. Okay, Ma. Sagot ni Amanda. Tumingin muna siya sa kanyang ama pero nanatiling tahimik ito kaya nagpaalam na siya. Maiwan ko muna po kayo rito ni Papa. Sabay na silang umakyat ni Room sa hagdan. Tahimik lang sila, tanging mga yabag nila sa kahoy na sahig ang maririnig. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, huminto sila sa harap ng isang maluwag na kwarto. Pagkabukas si Amanda ng pintuan,
Pumasok si Room at sandaling nagmasid sa loob. Maaliwalas ang silid, may malambot na kama, malapad na bintana at mga kortinang kulay krem. Tahimik, payapa, malayo sa gulo sa Maynila. Dito ka magpahinga, Room. Wika ni Amanda, pilit na ngumiti. Lalabas na sana siya pero bago pa siya makatalikod, hinawakan siya ni Room sa braso. Amanda, Mahina pero may diin ang tawag niya sa pangalan ng dalaga. Napalingon si Amanda, bahagyang nagtataka. Bakit? gusto kong humingi ng tawad. Simula ni Room, tinitigan siya sa mata. Na pinangunahan kita sa pagsabi ng nangyayari sa iyo sa mga magulang mo. Alam ko ikaw dapat ang nagsabi. Sana makita mo ang ginawa ko bilang tulong at hindi basta pangingialam lang. Saglit na natahimik si Amanda bago siya ngumiti. Pero may luha sa gilid ng kanya mata. No, Room. Sagot niya, marahang umiling. Gusto ko nga magpasalamat sa iyo. Pakiramdam ko nga, nabunutan ako ng tinik. Akala ko noon, marami akong maririnig na masasakit na salita mo na mula kina mama at papa. Pero nabigla ako. Naggalit lang sila sa akin kasi naglihim ako. Hindi dahil nahihiya sila sa nangyari, dahil nag-aalala sila sa akin. Napangiti si Rom. Dahil wala kang kasalanan, Amanda. Biktima ka. Biktima tayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan na lang natin ang mga sarili natin na manatiling biktima. Napayuko si Amanda. Marahan hinawakan ni Rom ang kanyang mga kamay at pinisil ito ng mahina. Thank you, Rom. Salamat kasi nandito ka. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi sumagot si Rom. Sa halip marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Amanda gamit ang likod ng kamay niya. Saglit silang nagkatitikan at sa mga mata nila parehong may halong lungkot at pag-asa. Sige na, muling wika ni Amanda, pilit bumabalik sa normal ang tinig. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod na pagod ka sa naging biyahe mo. Pwede bang bago ako magpahinga, marinig ko mula sa iyo ang totoo? Tanong ni Rom na seryoso ang muka. Totoo na ano? Naguguluhan at bahagyang nababahala ang tanong ni Amanda. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan si Rom. Kung mahal mo pa ba siya, Amanda? Malumanay pero diretso ang tanong ni Rom. Ngunit sa likod ng kanyang boses, dama ang pag-aalangan. Baka masaktan siyang muli sa sagot. Napansin ni Rom ang biglang pagtigil ni Amanda. Para bang may kung anong bumara sa lalamunan nito. At sa mga mata ng dalaga, mababakas ang pag-aalinlangan. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil sa takot na aminin yun, pati sa sarili niya. Bago pa man makasagot si Amanda, muling nagsalita si Rom. Mas seryoso ngayon. Dahil ko hindi mo na siya mahal. Tumingin siya sandali. Tinitigat si Amanda sa mata. Totohanin ko na naliligawan kita. At magpapatuloy po ang ating istorya. Kaya stay tuned lang po tayo dito sa Kulay TV.